nyo ba na ang contracting business ay pwedeng magbigay ng milyong-milyong kita? Pero, bakit marami ang natatali sa utang o sa kaso ng korupsyon? Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ngayon, mainit na usapan tungkol sa kontrobersya ng flood control project ng DPWH. Marami rin pong nagtatanong, worth it pa ba na pumasok sa contracting business? Una, pag-usapan natin paano ba tayo kikita. Una, ang contractor ay pwedeng kumita sa bidding ng mga projects. Ang income ay galing po sa management fees at markups ng mga tinatawag na labors and materials. Halimbawa, pwede kayo mag-markup ng mga 20%, 30%, or 40%. Depende kung ano ang project. The more efficient ka sa tao at resources, syempre, mas malaki po ang matitira po sa inyo. Kaya ano naman po ang challenges? Number one, pag tayo po ay nakipag-transact sa government, delayed ang payments. Number two, ay tinatawag nating yung kontrobersya. Lalo na yung mga tinatawag nating SOPs or under-the-table deals na hindi ka makakuha hanggat di ka magbayad. Number three, reputation risk. Kapag nadamay ka sa issue ng korupsyon, masisira ang pangalan mo. Pero, meron pa bang pagkakataon na kumita ng malinis? Meron po. Pwede kayo mag-focus sa mga private sectors project tulad ng subdivision, commercial buildings, or yung mga repair and renovations ng mga bahay. At syempre naman, you have to build your credibility and track record, so pupuntahan ka ng kliyente. At pinaka-importante po talaga, yung tiwala. Hindi lahat ng malalaking kita ay worth it. Kapalit naman ng pangalan mo at ng konsyensya. Kaya ang contracting ay pwede pa rin maging daan para umangat po ang buhay natin sa tamang pamamaraan. Mas mabuti na kumita ng malinis at tahimik kaysa yumaman sa maling paraan. Kaya ikaw, gusto mo bang pumasok sa contracting business? Pag-isipan mo muna mabuti. Ito si Chinky Tan na nagsabi, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.